Hello po, this is Nehemiah Sayuhay. Welcome po kayo sa aking channel. Welcome rin po kayo sa aking Preach from Home program. At sa pagkakataong ito, nandito na po tayo sa chapter 7 ng Acts of the Apostles. Nung nakaraan ay natunghayan natin na si Stephen po ay inakusahan na siya ay against God, against Moses, against the temple, and against the law. At sa pagkakataong ito, siya po ay haharap sa Sanhedrin at siya po ay magbibigay ng kanyang pagtatanggol. Kaya nga ang video ito ay bibigyan natin ng title na The Defense of Stephen. The video will start after a short intro. Magandang gabi mga kapatid, muli tayo mag-aral ng banal na salita. Sa pagkakataong ito ay narito na po tayo sa chapter 7 ng Acts of the Apostles. Doon po sa chapter 6 ay napanood po natin yung video ito na nasa inyong harapan. Itong video ito ay tumatalakay doon sa chapter 6 na kung saan ay binigyan natin ang titulo The False Charges Against Stephen. Bakit ito ay binigyan po natin ang title na ganito? Sapagkat si Stephen po ay puspos ng Espiritu Santo at siya ay nagpagtalo sa iba't ibang mga leaders ng mga sinagoga sa panahon na yon. At nung ang mga leaders na ito ay hindi makapanalo sa katalinuhan ni Stephen sapagkat siya ay puspos ng Espiritu Santo, ay sila ay gumawa ng paraan upang atakihin si Stephen. At sila ay nagsuhol ng mga kalalakihan, nagsuhol po ng mga sinungaling ng mga saksi upang ihabla si Stephen sa Sanhedrin. At ang mga false charges po na ibinigay sa kanya ay makikita natin dito po sa illustration ay yung si Stephen raw po ay against Moses, si Stephen raw po ay against God, si Stephen raw po ay against the temple, si Stephen ay against the law. At alam natin kung ito ay mga sinungaling na mga saksi, natural, itong mga charges na ito ay false charges. Nangangahulugan na si Stephen po ay hindi against Moses, si Stephen po ay hindi against God, si Stephen po ay hindi against the temple, si Stephen po ay hindi against the law. So, yun po yung ating magiging conclusion dito sapagkat ang mga saksing kinuha nila ay mga saksing sinungaling upang masiraan lamang po si Stephen. At sa pagkakataong ito ay sinunggaban nila sa Stephen at din nila sa Sanhedrin. At dito sa Sanhedrin, ito na nga po yung chapter 7 at babasahin po natin yung verse 1. Ganito po ang ating mababasa. Acts chapter 7 verse 1 at NIV na po ang aking babasahin. Ganito po ang ating mababasa. Then the high priest asked Stephen, "Are these charges true?" So tinanong siya nung punong saserdote kung ang mga inihahabla sa kanya na siya ay false Moses, siya ay against Moses, siya ay against God, siya ay against the temple, siya ay against the law, kung ito ay totoo, kung ito ay katotohanan. Ibig sabihin, yung high priest po ay binibigyan ng pagkakataon si Stephen na maipaliwanag yung kanyang side, kung yung mga charges sa kanya ay totoo o hindi. So sa pagkakataong ito sa verse 2 ay tumayo si Stephen at upang ipagtanggol ang kanyang sarili. At ganito po ang ating matutunghayan sa verse 2. Now Acts chapter 7 verse 2. To this he replied, "Brothers and fathers, listen to me. The God of glory appeared to our father Abraham while he was still in the Mesopotamia before he lived in Haran." So dito sa pagkakataong ito ay hindi nakakaamoy na siya ay against God sapagkat ang kanyang introduction ay may kinalaman doon sa Diyos na sa Diyos ni Abraham. Na sa Diyos ni Abraham na gumabay kay Abraham sa kanyang pamumuhay, na kung saan ay
uh, dinidiktahan ng Diyos yung kanyang yung kanyang pamumuhay. Sabi doon sa verse 3, no? Ang Diyos ay may mga plano tungkol sa buhay ni Abraham. Ang sabi po doon sa verse 3 ay ganito, "Leave your country and your people," God said, "and go to the land I will show you." So, ang Diyos ay nakikipag-usap kay Abraham. So, itong Diyos na ito na pinapakilala ni Stephen, ito rin naman yung Diyos nila, no? Nung kanyang mga taong humahabla sa kanya, no? So, hindi siya against dun sa Diyos ng mga humahabla sa kanya, sapagkat yun rin yung kinikilala niyang Diyos, na yung Diyos na yun rin yung Diyos ni Abraham na na gumabay sa pamumuhay ni Abraham. So muli natin babasahin hanggang verse 4. Ganito po ang ating mabasa, verse 3 to 4. "Leave your country and your people," God said, "and go to the land I will show you." So he left the land of the Chaldeans and settled in Haran. After the death of his father, God sent him to this land where you are now living. So yung land of Canaan, na kung saan sa panahon na yon ni Esteban, na siya ay hinahatulan, ay ito yung tinitira nyo ngayon eh. No? Ito yung ibinigay ng Diyos kanino? Kay Abraham. Ito yung ipinangako ng Diyos kay Abraham. So verse 5, ang sabi ng banal na kasulatan ay ganito, "He gave him no inheritance here, not even enough ground to set his foot on. But God promised him." So, nakita natin yung relationship ni Abraham sa Diyos, no? At yung Diyos na ito na pinakikilala ni Stephen ay yung Diyos ng mga humuhabla sa kanya. Sa makatuwid, sa flow ng pagpapaliwanag ni Stephen o sa kanyang defense ay hindi nagpapahiwatig na siya ay against the God doon sa God ng mga umaakasa sa kanya. Pareho lang, iisa lang ang Diyos nila. Yung Diyos ni Abraham, yung Diyos ni Stephen, at yung Diyos ng ng umaakasa sa kanya. So, muli natin basahin. Ang sabi doon, "He gave him no inheritance here, not even enough ground to set his foot on. But God promised him that he and his descendants after him would possess the land, even though at that time Abraham had no child." So nung wala pang kahit isang anak si Abraham, pinangako na yung kanyang binhi ay maninirahan doon sa bayan na yun, sa Canaan. No? Sa mga tuwid, nasa plano ng Diyos, no? Yung pag-iral ng Israel, pag-iral ng mga Hudyo sa lupa at manirahan doon sa Canaan. Kahit na wala pang nagiging anak si Abraham, ay nasa plano na ito ng Diyos. So verse 6, ay sabi ay ganito, "God spoke to him in this way, for 400 years your descendants will be strangers in a country not their own, and they will be enslaved and mistreated." So pinauna nang sabihin ng Diyos yung magiging history nila no, na sila ay maninirahan at magiging slave, no, magiging alipin sa bayan ng Ehipto. Hindi pa nangyayari, pero at to ay mangyayari pa after ng 400 years, pero ito ay pinauna ng sabihin ng Diyos. So ito ba nagpapahiwatig na against si Stephen sa Diyos? No. Nagpapahiwatig ito na na hindi siya against sa Diyos. At kung sino yung Diyos na kinikilala ng mga humahabla sa kanya, yun rin yung Diyos na kanyang kinikilala. At yun nga yung Diyos na kanyang ipinipresenta na Diyos ni Abraham. Okay? So muli natin basahin na sabi ng banal na kasulatan ay ganito, "God spoke to him in this way, for 400 years your descendants will be strangers in a country not their own, and they will be enslaved and mistreated. But I will punish the nation they serve as slave." God said, "And afterward they will come out of that country and worship me in this place."
So yung history na alam ng mga umaako sa kanila, ito yung history. At ito rin yung ipinahayag ni Esteban. Sa mga tuwid, kung sino yung Diyos na kinikilala ng mga umaakusa kay Esteban, yun rin yung Diyos na kanyang ipinipresenta. At yun rin yung Diyos na kanyang kinikilala na ito'y nagpapahiwatig na hindi siya against dito sa Diyos na ito, na tulad ng kanilang inaakusa. So verse 8, ganito po ating mabasa. Pansinin po natin ang tinatalakay dito ni Esteban ay yung kanilang mismong history. At bago pa mangyari yung history ngayon, ay pinauna nang sabihin nung Diyos na kinikilala niya at yung Diyos na kinikilala ng mga umaakusa sa kanya. So verse 8, ganito ating mabasa. Then he gave Abraham the covenant of circumcision. O yan, yung tanda na kung saan ay sila ay may pakikipagtipan sa Diyos. No? Ang mga Hudyo po ay mga tuli. No? Si Esteban ay tuli at yung mga humahabla sa kanya ay tuli. Ito ay mula doon sa tipan ng Diyos kay Abraham. So, hindi po against si Esteban, no? Doon sa Diyos na sinasabi nilang ayaw ni Esteban. Si Esteban po ay pro-God na kung itong God na ito ay yung ritong mismong God ng umaako sa kanya. Then he gave Abraham the covenant of circumcision, and Abraham became the father of Isaac and circumcised him 8 days after his birth. Later, Isaac became the father of Jacob, and Jacob became the father of the 12 patriarchs. So makikita natin yung pagsalin-salin ng mga henerasyon. Mula sa mula kay Abraham, hanggang kay Isaac, hanggang kay Jacob, at si Jacob hanggang sa mga anak ni Jacob na tinatawag na 12 tribes o yung 12 patriarka. So makikita natin, iisang Diyos ito. Diyos ni Esteban at Diyos nung umaakusa sa kanya ay yung Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob at ng 12 angkan. So verse 9 ay ganito ating mabasa. Because the patriarchs were jealous of Joseph, they sold him as a slave into Egypt. But God was with him. Kita na, yung Diyos ni Abraham, ni Diyos ni Isaac, ni Diyos ni Jacob, yun rin yung Diyos ni Joseph. No, at ang Diyos na ito ay laging sumasa kanya, kay Joseph. Muli natin basahin. Because the patriarchs were jealous of Joseph, they sold him as a slave into Egypt. But God was with him and rescued him from all his troubles. He gave Joseph wisdom and enabled him to gain the goodwill of Pharaoh, king of Egypt. So Pharaoh made his rule over Egypt and all his pala. So bagamat si Joseph ay nagkaroon ng pangit na kapalaran sa kamay ng kanyang mga kapatid, ay ay sinubaybayan siya ng Diyos, pinoteksyan siya ng Diyos, at siya ay ay tinulungan ng Diyos na maging ruler ng Ehipsyo. So sa 11, ganito ating mabasa. Then a famine struck all Egypt and Canaan, bringing great suffering, and our ancestors could not find food. When Jacob heard that there was grain in Egypt, he sent our forefathers on their first visit. On their second visit, Joseph told his brothers who he was, and Pharaoh learned about Joseph's family. Verse 14, ganito ating mabasa. After this, Joseph sent for his father Jacob and his whole family, 75 in all. Then Jacob went down to Egypt, where he and our ancestors died. Dito na sila inabutan ng kamatayan. Verse 16, their bodies were brought back to Shechem and placed in the tomb that Abraham had brought
from the sons of Hamor at Shechem for a certain sum of money. So makikita natin, sinama-sama sila sa libingan ni Abraham nung sila ay mga matay. Okay, verse 17, ganito ating mabasa. As the time drew near for God to fulfill His promise to Abraham. So makita natin, kinukwento dito ni Stephen na nangako ang Diyos, ngayon ay malapit ng tuparin ng Diyos ang kanyang pangako, no? Na yun ay mabasa natin doon sa Genesis chapter 12, no? Yung tatlong pangako ng Diyos kay Abraham, no? Nung ito ay malapit na niyang tuparin, dito na po mag-a-appear si Moses. Muli natin basahin, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. As the time drew near for God to fulfill His promise to Abraham, the number of our people in Egypt had greatly increased. Then a new king, to whom Joseph meant nothing, came to power in Egypt. Nagkaroon na po ng bagong hari na matapos mamatay si Joseph, hindi na kinikilala yung mga nagawa ni Joseph at hindi na kinikilala si Joseph. At dito na nagsimula yung mistreatment ng mga ng bansang ng Ehipto doon sa bansa ng mga tao ng Israel. Verse 19, ganito ating mabasa. He dealt treacherously with our people and oppressed our ancestors by forcing them to draw out their newborn babies so that they would die. So matindi yung hatol nung hari, every time na magkakaroon ng bagong anak, bagong baby, ang mga Israelita ay kanyang pinapapatay, pinatatapon, okay, para mamatay. So dito na po sumulpot si Moses, at dito ay ibinida ni Esteban. Sabi po doon sa verse 19 to 20, ganito po ating mabasa. He dealt treacherously with our people and oppressed our ancestors by forcing them to throw out their newborn babies so that they would die. At that time, Moses was born, and he was no ordinary child. For 3 months, he was cared for by his family. When he was placed outside, Pharaoh's daughter took him and brought him up as her own son. Verse 22, ganito ating mabasa. Moses was educated in all the wisdom of the Egyptian and was powerful in speech and action. Ito ba yung nagpapahiwatig na against siya kay Moses? Hindi po. Ito yung nagpapahiwatig lang na pro Moses siya sapagkat binibida niya si Moses, na isang powerful sa kanyang speech and action. Muli natin basahin, ang sabi po doon sa verse 21 to 22, ganito po ating basa. When he was placed outside, Pharaoh's daughter took him and brought him up as her own son. Moses was educated in all the wisdom of the Egyptians and was powerful in speech and action. So binigyan siya ng magandang edukasyon. Yan ba yung against Moses? Hindi naman niya sinisiraan si Moses dito. Binibuild up pa nga niya si Moses. Sa verse 23, ganito ating mabasa. When Moses was 40 years old, he decided to visit his own people, the Israelites. So, andun na. Nagsimula ng yung puso ni Moses doon sa kanyang tunay na mga kababayan. At gusto niyang bisitahin. So, verse 23 to 24, ganito po ating mabasa. When Moses was 40 years old, he decided to visit his own people, the Israelites. He saw one of them being mistreated by an Egyptian, so he went to his defense and avenged him by killing the Egyptian. So dito ay nagsimula na yung puso ni Moses sa mga Israelita, at may makita siya na minimistreat, minamaltrato, ay dinipensahan niya yung isang Israelita, sa kanyang pagdidepensa ay napatay niya yung isang Egyptio.
Sa verse 25 to 26, ito ating mabasa, Moses thought that his own people would realize that God was using him to rescue them, but they did not. Inaakala ni Moses na kikilalanin siya ng mga to eh. Pero sila yung hindi kumilala kay Moses. Sa mga tuwid, sino po yung anti-Moses? Yung pong mga ancestor. Hindi po si Esteban. Sabat dito ibinibida ni Esteban na si Moses ay mismong sinugo ng Diyos para siya ang maging tagapagtanggol at tagapagligtas ng mga Israelita sa kamay ng Ehipsyo. Muli natin basahin. Moses thought that his own people would realize that God was using him to rescue them, but they did not. The next day, Moses came upon two Israelites who were fighting. He tried to reconcile them by saying, "Men, you are brothers. Why do you want to hurt each other?" Verse 27 to 29, ganito ating mabasa. But the man who was mistreating the other pushed Moses aside and said, "Who made you ruler and judge over us? Are you thinking of killing me as you killed the Egyptians yesterday?" When Moses heard this, he fled to Midian, and where he settled as a foreigner and had two sons. Okay, so verse 30 to 34, ganito ating basa. After 40 years had passed, an angel appeared to Moses in the flames of burning bush in the desert near Mount Sinai. Ito na nga yung mahalagang tagpo sa kasaysayan ng Israel ay kinakwento ni Esteban, na kung saan dito na po ibibigay yung 10 utos. At dito na po makikipagtipangan ang Diyos kay Moses. At ganito po uli ang ating mabasa. After 40 years had passed, an angel appeared to Moses in the flames of a burning bush in the desert near Mount Sinai. When he saw this, he was amazed at that sight. As he went over to get a closer look, he heard the Lord say, "I am the God of your fathers, the God of Abraham, Isaac, and Jacob." Moses trembled with fear and did not dare to look. So makikita natin yung presentation ni Stephen. Makikita natin yung presentation niya kung sino yung Diyos na nakikipag-usap kay Moses, kung sino yung Diyos na nakikipagtipon kay Moses. Yun yung Diyos na ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. So, same God, only one God ang nakikipagtipan throughout the years and throughout the generation of Israel. Mula kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, at ngayon ay kay Moses. Na kung saan ito rin yung Diyos na ipinakikilala ni Stephen na Diyos na kinikilala ng mga nag-aakusa sa kanya. Ito ba yung nagpapahiwatig na siya ay against God? Hindi po. Siya po ay pro-God at sa pagkakataon ito, siya rin ay pro-Moses. So verse 33 to 34, ganito po ang ating mabasa. Then the Lord said to him, "Take off your sandals, for the place where you are standing is holy ground. I have indeed seen the oppression of my people in Egypt. I have heard the groaning and have come down to set them free. Now come, I will send you back to Egypt." So makita natin dito, ipinakikilala ni Stephen na si Moses mismo ang itinalaga ng Diyos na na maging savior ng mga Israelita na masyado nang pinahihirapan sa Ehipsyo. So makita natin dito na si Stephen po ay hindi against God, si Stephen po ay hindi against Moses, kundi si Stephen po ay pro-God at pro-Moses. So verse 35, ganito po ang ating mabasa. This is the same Moses they had rejected with the words, "Who made you ruler and judge?" O sino ngayon ang against Moses? O yung mga ancestor nila.
na yung mga ninuno nila na nasa pagkaalipin ng Ehipsyo, yung pa yung mga nagre-reject, yung pa yung mga against Moses, at hindi si Stephen. So, muli natin basahin. This is the same Moses they had rejected with the words, who made the ruler and judge. He was sent to be their ruler and deliverer by God himself through the angel who appeared to him in the bush. Verse 36, ganito po ating basa. He led them out of Egypt and performed wonders and signs in Egypt at the Red Sea and for 40 years in the wilderness. So verse 37, ganito po ating basa. This is the Moses who told the Israelites, God will raise up for you a prophet like me from your own people. So sinasabi ni Stephen, ito yung Moses na na nagsabi doon sa mga ninuno natin na mayroong lalabas na isang propetang gaya niya. At ito'y tumutukoy at kay sa ating Panginoong Jesus. Pero dito ay hindi binigyan ng emphasis dito ni Stephen. Pero ang tinutukoy ni Stephen na yung Diyos ay yung propetang lalabas na tulad ni Moses ay ating Panginoong Jesus. At then, matatalakay ni Pedro doon sa chapter 3 ng the book of Acts. O tinalakay ni Pedro doon sa chapter 3. Muli natin basahin. Ang sabi po, this is the Moses who told the Israelites, God will raise up for you a prophet like me from your own people. He was in the assembly in the wilderness. Sa ibang salin, he was in the church in the wilderness with the angel who spoke to him on Mount Sinai and with our ancestors, and he received living words to pass on to us. So makita natin, sabi dito, siya yung kasama natin doon sa sa church in the wilderness na nakasama nung anghel na nakipag-usap kay Moses at sa ating mga ancestor, at sila mismo yung nakatanggap ng ng buhay na salita na ito ay nakarating sa atin, yung mga buhay na salita ng Diyos. Okay, na yun na nga yung mga tagubilin ng Diyos, mga kautusan ng Diyos, mga aral ng Diyos, yun po yung sinasabing buhay na salita. Verse 39, ganito ating basa, but our ancestors refused to obey him. O, sino ngayon ang against Moses? Yung mga ancestor nila. At hindi si Esteban, sapagkat dito ibinibida ni Esteban, sino? Si Moses. Okay? But our ancestors refused to obey him. Instead, they rejected him and in their hearts turned back to Egypt. They told Aaron, make us gods who will go before us. As for this fellow, Moses, who led us out of Egypt, we don't know what has happened to him. So verse 41, ganito ating basa, that was the time they made an idol. Sino ngayon ang against God? Yung mga ancestor. Bakit? Meron na silang Diyos, gumawa pa sila ng idol. Okay? That was the time they made an idol in the form of cow. They brought sacrifices to it and rebelled in what their own hands had made. But God turned away from them and gave them over to the worship of the sun, moon, and stars. This agrees with what is written in the book of the prophet. Sabi ni Esteban, sila yung nagre-reject sa Diyos, sila yung against sa Diyos sapagkat gumawa na sila ng iba't ibang mga idols. At ito ay pinatutunayan ng isa sa mga propeta. At ganito yung sinasabi ng propeta. Did you bring me sacrifices and offerings 40 years in the wilderness, people of Israel? You have taken up a tabernacle of Molech and the star of your god Rephan, the idols you made to worship. Therefore I will send you in exile beyond Babylon.
our ancestors had the tabernacle of the covenant law with them in the wilderness. It had been made as God directed Moses according to the pattern he had seen. So makita natin, itong mga ito ay nagtayo na ng ibang mga tabernakulo, pero ang Diyos ay nagbigay ng tabernakulo kay Moses. So, sino ngayon ang against the tabernacle? No? Sino ngayon ang against the temple? Yung po mga ancestors na sumamba sa mga idols. Hindi po si Stephen, sapagkat kinikilala ni Stephen yung tunay na tabernacle na ibinigay ng Diyos kay Moses, na kung saan itong tabernacle na ito ay naging fixed na, at ito ay tinatawag na temple, at ito po ay nasa Jerusalem. Okay, verse 45, ganito po ang ating mabasa. After receiving the tabernacle, our ancestors under Joshua brought it with them when they took the land from the nations God drove out before them. So, tinangay nila, dala-dala nila yung dala-dala ni Joshua yung tabernacle na ibinigay ng Diyos. Okay, verse tutuloy lang natin basa, muli natin basahin 45 to 46. Ganito ating mababasa. Now, after receiving the tabernacle, our ancestors under Joshua brought it with them when they took the land from the nations God drove out before them. It remained in the land until the time of David, who enjoyed God's favor and asked that he might provide a dwelling place for the God of Jacob. But it was Solomon who built a house for him. Ayun, si Solomon na yung nagsakatuparan ng pagtatayo ng templo sa Jerusalem. Muli natin basahin, but it was Solomon who built a house for him. However, the Most High does not live in the houses made by human hands, as the prophet says, "Heaven is my throne and the earth is my footstool. What kind of house will you build for me, says the Lord? Or where will my resting place be? Has not my hand made all of these things?" So sa 51 to 53, ganito ating basa. You stiff-necked people. Si Stephen na po ang nagsasabi nito doon sa kanyang pangangatuwiran dito sa Sanhedrin. Ang sabi ni Stephen, you stiff-necked people, your heart and ears are still uncircumcised. You are just like your ancestors. Makikita natin sa pagkakataong ito, si Stephen na inaakusahan ngayon ay nasa panig na ng pag-aakusa. Siya na ngayon ang nag-aakusa doon sa mga umaakusa sa kanya dito po sa Sanhedrin. Nagbabaliktad na yung sitwasyon. Nasabi doon sa 51, you stiff-necked people, your heart and ears are still uncircumcised. You are just like your ancestors. You always resist the Holy Spirit. Siyempre, ang Holy Spirit naman yung umaakto sa lahat ng mga ito. At dito ay nagre-resist sila. Sino ang nagre-reject ngayon sa Holy Spirit? Sino ang against the Holy Spirit? Yung po mga umaakusa sa kanya, na ngayon ay inaakusahan niya. Agree? Na nagre-resist sa Holy Spirit. Muli natin basahin. You stiff-necked people, your heart and ear are still uncircumcised. You are just like your ancestors. You always resist the Holy Spirit. Was there ever a prophet your ancestors did not persecute? Meron ba kayo nabalitaan na propeta na hindi pinersecute ng inyong mga ninuno? O lahat na lang yata ng mga propeta nga sinugo ng Diyos ay pinersecute nyo. Agree? Hindi natin basahin. Was there ever a prophet your ancestor did not persecute? They even killed those who predicted the coming of the righteous one. Pinatay nila yung mga nagpapahayag ng pagdating nitong righteous one. At ang tinutukoy niya ay ating Panginoong Jesus. They even killed those who predicted the coming of the righteous one,
and now you have betrayed and murdered him. You who have received the law that was given through angels, but have not obeyed it. So makikita natin dun sa pagpapahayag nito ni Stephen na siya ay inaakusahan, na siya ay against God, siya ay against Moses, siya ay against the tabernacle or the temple, siya ay against the law. Ito ay nabaliktad ni Stephen na yung sa kanya ay umaakusa at dinala ang kaso sa Sanhedrin. Sila yung sinasabi ni Stephen na kayo at ang inyong mga ninuno ang lumalaban sa Diyos, lumalaban kay Moses, na ayaw sa templo at ayaw sa kautusan ng Diyos. So yun po yung depensa ni Stephen na nauwi sa opensa, na siya ang inaakusahan. Sa bandang huli ng kanyang pagtatanggol sa kanyang sarili, siya na ngayon ang umaakusa sa kanila. Ibinigay sa iyo yung kautusan, sabi niya, pero kayo mismo ang hindi sumusunod sa kautusan na ibinigay sa inyo ng Diyos. So ito po yung depensa ni Stephen. Napatunayan niya na yung mga akusasyon sa kanya, alam naman natin sa una pa ay mali, sapagkat ang mga saksing kinuha ay mga saksing sinungaling. Therefore, kung ano man yung ikaakusa kay Stephen ay mga kasinungalingan. Sa makatuwid na ipanalo niya po yung kasong ito, na siya po ay pro-God, pro-Moses, pro-temple, at pro-law. At sa ending ng kanyang pagtatanggol ay nauwi na siya na po ang nag-aakusa doon sa umaakusa sa kanya, na sila po yung against God, against Moses, against the temple, and against the law. Sana po medyo napahaba po yung ating discussion, pero sana po ay may natutunan kayo na naipakita ng lingkod ng Diyos na si Stephen na siya po ay umaayon sa Diyos, umaayon kay Moses, umaayon sa templo, at umaayon po sa mga utusan ibinigay ng Diyos kay Moses. Sana po ay patuloy tayong magsubaybay sa araling ito, sapagkat tayo po ay nagkakaroon ng serye. Pinag-aaralan po natin book by book, ito po chapter by chapter, ito po Acts of the Apostles, at dito'y nahayag sa atin kung ano ang tunay na nangyari sa mga lingkod ng ating Panginoong Jesus, na siya na kanilang pinaniwalaan na Kristo at Panginoon. Sana ay patuloy tayong magpatuloy na pag-aral ng banal na salita upang tayo po ay patuloy na matuto at malaman ang katotohanan. Muli, maraming salamat po sa pagpapahiram nyo ng inyong oras, at tayo po ay magsama-samang muli sa mga susunod video na atin pong i-upload. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, sana po ay mag-subscribe kayo, i-ring nyo na rin po yung bell, at mag-thumbs up na rin po kayo. I-like na rin po itong video ito. At kung gusto niyo pong makabahagi sa pangaral ng Ebanghelyo upang ito ay maipalaganap sa buong mundo, sana po i-share niyo ito sa inyong mga kaibigan. At kung meron po kayong comment, ay mag-comment po kayo doon sa comment section. At sana po ay panoorin niyo na rin po yung mga video ito na sa inyong harapan. At kung gusto niyo mag-subscribe, pindutin niyo rin po yung bilog dito po sa aking likuran. Muli, ito po si Nehemia Sayuhay, at labis po akong nagpapasalamat sa inyo.